You are listening to Living Word Web Radio. Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Pagbubulay sa salitang ng Diyos. Kasama mo si Pastor DJ Amorti. Mga kwentong kakapulutan ang aral. Mga salitang mula sa banal na kasulatan. Sa pagtatapos ng bawat araw, may tanong na tahimik na sumisilip sa puso. May saysay ba ang lahat ng aking nakamtan? Sapagkat may mga bagay na kayang punuin ang kamay, pero hindi ang kaluluwa. Malapit na namang lumubog ang araw, at gabi ay yakap sa mundong tanaw. Sa katahimikan, isip mo'y ligaw, hinahanap ang sagot ng pusong uhaw. Bawat sandali dahan-dahang pumanaw, kasabay ng pangarap na minsang tanaw. Ngunit sa kabila ng lahat mong galaw, may lihim na kulang sa pusong uhaw. Ang ligaya ng mundo'y mabilis lumipas, ang ningning ng yaman ay maaari ring magwakas. Ang papuri ng tao'y madaling kumupas, ngunit pag-ibig ni Kristo'y walang wakas. Mga tagumpay mo man ay mataas na antas, kung puso mo na may unti-unting kumupas. Ano ang saysay ng pangarap na wagas, kung kaluluwa mo na may tuluyang maligaw at magwakas? Marami kang bagay na nais makamtan, marami ring pangarap na gustong hawakan, ngunit may puwang sa iyong kalooban na si Kristo lamang ang kayang punan. Kahit ang mundo'y iyong makamtan, at lahat ng yaman ay iyong maangkin kailanman, kung si Kristo'y wala sa iyong kalooban, walang saysay ang lahat mong kayamanan. Kahit palakpakan ka ng buong sambayanan, kung puso mo na may walang kapanatagan, kung si Kristo'y wala sa iyong kalooban, para kang tupang ligaw na walang patutunguhan. May mga pangarap kang nais abutin, may mga tagumpay kang gustong kamitin, ngunit sa katahimikan muli mong iisipin, bakit may kulang pa rin, hindi ko maangkin. May mga sugat kang pilit limutin, may mga luhang ayaw mong aminin, ngunit ang pusong sugatan ay kayang pagalingin, kapag si Kristo'y hinayaan mong tanggapin. May pastol na matagal nang tumatawag ngayon, naghihintay sa iyong taos-pusong tugon. Huwag mong sayangin ang natitirang panahon, lumapit ka sa Kanya habang may pagkakataon. Hindi Kanya iiwan sa dilim ng kahapon, may bagong umagang
ihanda ang Panginoon. Ang pusong ligaw ay bibigyan niya ng direksyon, at buhay mong wasak ay bibigyan ng bagong layon. Kahit ang mundo'y iyong makamtan, at lahat ng yaman ay iyong maangkin kailanman, kung si Kristo'y wala sa iyong kalooban, walang saysay ang lahat mong kayamanan. Ngunit kung si Kristo'y iyong tanggapin kailanman, may kapayapaang di kayang ibigay ng sanlibutan. Ang dating pusong walang patutunguhan ay makasusumpong ng tunay na tahanan. Kapag ang araw ay tuluyang pumanaw, at gabi na lamang ang iyong tanaw, tandaan mong may pastol sa pusong uhaw. Si Kristo ang daan ng bawat tupang ligaw. Hindi ka isinilang upang habang buhay maligaw. Umuwi ka na sa pastol ng pusong uhaw. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Nagising ako dahil kalooban mo sa aking pagbubulay-bulay. Samahan mo ako. Sa katahimikan, ako'y lumalapit. Sa iyong presensya, puso ko'y nananabik. Hindi kayamanan, hindi karangalan, kundi ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Buksan mo ang mata ng puso kong ito, ihayag ang lalim ng pag-ibig mo. Sa bawat paghinga, sa bawat sandali, mas makilala ka, iyan ang aking mithiin. Nais kitang makilala pa, nais kitang makilala pa, higit sa awit, higit sa salita. Nais kang makilala ng puso't kaluluwa. Jesus, ilapit mo ako sa iyo, hanggang wala nang ibang hanap ang puso ko. Araw-araw, ito ang dalangin ko. Nais kitang makilala pa, Panginoon ko. Kapag ang mundo'y maingay sa paligid, tinig mo lamang ang nais kong marinig. Kapag ang landas ko'y nababalot ng dilim, mukha mo, Jesus, ang nais kong hanapin. Turuan mo akong manatili sa iyo, sa bawat luha, sa bawat pagsubok ko. Hindi lang
kamay mo ang aking hanapin, kundi ang puso mo ang nais kong damhin. Mas malalim sa iyong pag-ibig, mas malapit sa iyong dibdib, mas tahimik upang marinig ka, mas buong puso upang sundin ka. Kaunti sa akin, higit sa'yo. Kaunti sa akin, Jesus, higit sa'yo. Nais kitang makilala pa. Nais kitang makilala pa. Higit sa awit, higit sa salita, nais kang makilala ng puso't kaluluwa. Jesus, ilapit mo ako sa'yo, hanggang wala nang ibang hanap ang puso ko. Araw-araw, ito ang dalangin ko. Nais kitang makilala pa, Panginoon ko. Panginoong Jesus, hindi ko hinihiling na malaman ko ang lahat. Ang hinihiling ko lamang sa bawat araw na ibinibigay mo, mas makilala kita, mas mahalin kita, at mas maging katulad kita. Ito ang panalangin ng puso ko. Jesus, nais kitang makilala pa. Amen. Amen. May mga sakit na matagal nating kinikimkim, may galit na ayaw nating bitawan, may laban na pilit nating tayo ang manalo. Pero may mga bagay na hindi mo kailangang dalhin habang buhay. Isuko mo na sa Diyos. Kung pagod na ang puso sa bigat ng kahapon, kung sugat ay muling bumubulong sa ngayon, hindi mo kailangang dalhin ang lahat. May Diyos na handang humawak ng iyong sugat. Isuko mo na sa Diyos. Isuko mo na sa Diyos. Ang galit, ang sakit, ang bigat ng puso mo, hindi mo kailangang gumanti o lumaban. Hayaan mong siya ang humawak ng lahat. Isuko mo na sa Diyos. Kung pride ang humahadlang sa iyong kapayapaan, kung gusto mong kontrolin ang bawat pangyayari, buksan mo ang kamay, bitawan ang takot. Kapag si Kristo ang naghahari, may pahinga ang loob. Isuko mo na sa Diyos. Isuko
na sa Diyos. Bitawan ang pride, bitawan ang galit, bitawan ang sugat na ayaw mong limutin. May biyaya sa pagpapatawad, may kapayapaan sa pagtitiwala. Kapag isinuko mo na sa Diyos, isuko mo na sa Diyos, isuko mo na sa Diyos. Ang galit, ang sakit, ang bigat ng puso mo, hindi mo kailangang gumanti o lumaban. Hayaan mong siya ang humawak ng lahat. Isuko mo na sa Diyos, isuko mo na sa Diyos, isuko mo na sa Diyos. Kapag di mo na kaya, siya ang sandalan mo. Bitawan ang lahat, maniwala at magtiwala. Isuko mo na sa Diyos. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong ipanalo. May mga laban na kailangan mo lang bitawan at ipagkatiwala sa Kanya. Isuko mo na sa Diyos. May mga gabing tahimik ang paligid, pero sa loob ng puso may bagyong hindi marinig. May galit na gustong sumigaw, may lungkot na gustong bumitaw, may takot na nagtatanong kung kaya pa bang lumaban. Pero hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sundan, dahil ang puso ay may damdamin. Pero si Kristo pa rin ang dapat maghari. May luha sa matang pilit kong itinatago, may sakit sa pusong ako lamang ang nakaalam nito. May galit na kumakatok, gustong ako'y magbago, ngunit tinig mo, Panginoon, ang nais kong pakinggan ng buo. Kapag takot ang bumubulong, wala ka ng pag-asa, pangako mo ang sasagot, anak, ako'y iyong kasama. Kapag puso ko'y naliligaw sa sakit at pangamba, salita mo ang ilaw na muling magtuturo ng tama. May sandaling gusto kong magsalita, dahil ako'y nasaktan. May salitang gustong lumabas na maaari kong pagsisihan. Kaya bago ako tumugon, iyo muna akong turuan na manahimik, manalangin at puso ko'y iyong hawakan. Hindi ko kayang pigilan ang lahat ng pangyayari, hindi ko kayang baguhin ang bawat taong nasa tabi, ngunit kaya kong isuko sa iyo ang aking sarili, at hayaang Espiritu mo ang sa puso ko'y maghari. Hindi damdamin
sarili. Hindi takot ang hahawak sa aking buhay. Si Kristo ang gabay sa bawat hakbang at tagumpay. Kung puso ko man ay sugatan at pagod, sa iyong presensya, Panginoon, ako'y lalapit at luluhod. Nararamdaman ko man ang sakit na tunay, ngunit hindi damdamin. Ikaw ang maghahari sa aking buhay. Kapag galit, turuan mo akong magpatawad. Kapag takot, hawakan mo akong matatag. Kapag lungkot, ipaalala mong may bukas. Kapag mahina, ikaw ang aking lakas. Ang isip ko'y bihagi ng iyong katotohanan. Ang puso ko'y bantayan ng iyong kapayapaan. Banal na Espiritu, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat emosyon, ikaw ang aking tahanan. Hindi damdamin ang maghahari, hindi galit ang pipili para sa sarili. Hindi takot ang hahawak sa aking buhay. Si Kristo ang gabay sa bawat hakbang at tagumpay. Kung puso ko man ay sugatan at pagod, sa iyong presensya, Panginoon, ako'y lalapit at luluhod. Nararamdaman ko man ang sakit na tunay, ngunit hindi damdamin. Ikaw ang maghahari sa aking buhay. Hindi takot, hindi galit, hindi sakit ang maghahari. Hindi sakit ang maghahari. Sa isip ko, sa puso ko, si Kristo lamang ang hari. Ikaw ang maghahari sa aking buhay. May mga damdaming hindi natin kayang pigilang dumating, pero maaari nating piliin kung sino ang ating susundin. Kapag galit, kapag takot, pray. Kapag sugatan, lumapit sa Diyos. Dahil hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. At hindi lahat ng bagyo sa puso ay kailangang maging direksyon ng buhay mo. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang gumabay sa isip. Ang banal na Espiritu ang mamuno sa puso. Ang banal su Kristo ang maging master ng iyong emotions. Hindi damdamin, si Kristo ang maghahari. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Our time now, we got 38 minutes past 5 o'clock in the morning. Magandang umaga po.
And send hello sa lahat ng ating mga kaibigan. Yung mga nauna. Sige, isang pasada muna tayo. Isang pasada mula sa ibaba hanggang sa itaas. Medyo na-delay tayo ng konti. Alright, na magandang umaga and send hello sa mga lahat ng mga ginigili kong mga tagapakinig, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayo? Ayun, maulan pa rin at ito medyo hindi maganda yung kapaligiran. But praise the Lord dahil nandito tayo at sama-sama ulit tayo para sa ating pagbubulay-bulay. Okay, and send hello kay nandito si Kabagis Cecilia talaga Velasco Repulo. Magandang umaga at naimbag na bigat yun. Ako'y nagagalak at muli kayong nandito at sana magiging palagi. Dahil yung mga palaging present ay meron akong ibibigay na isang remembrance mula sa Living Word Web Radio. At ayun, sino gusto magkaroon ng ganito? Ayan. Ha? Living Word t-shirt. Ayan, titingnan natin kung sino yung mga mapapalad na magkaroon yan. Purihin ng Panginoon. Okay, the person, hello kay Ermelinda Galang Batchini. Okay, yung iba hindi ko kilala masyado pero purihin ng Panginoon dahil kung magpapakilala kayo, kung taga saan. At si Kabagyo Cecilia talaga ito kapitbahay namin dyan sa Manaring. Okay, and welcome back kay Ma'am Caroline. Ayan, andito na, dumating na yung isang sponsor natin. Main sponsor. Okay, and of course, hello kay Dinaida Bilguera. Blessed Thursday morning, Pastor. Magandang Thursday rin sa inyo. At kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa Isabela? Alright, and of course, hello kay mga taga Santo Tomas, Dinaida Bilguera. At pagsunod-sunod rin natin, of course, kay Bro Jess Giron Bajas Montero dito sa Castilleos. Hello, kapatid, kumusta na? Okay, sa susunod na araw, kikita-kits tayo. And of course, saying hello kay Bibian Lardizabal Chimino, watching and listening from Tagudin, Ilocos Sur, Philippines. Kumusta ang lagay ng panahon dyan, Bibian? Okay, and of course, saying hello kay Sister Lerma Balahadja, watching from Rabanes, San Marcelino, Zambales. Ayun, ang sabi ng message na mula kay Kuya Maning, si Pastor Roman Dagdag na Jesus the Living Foundation Church dyan sa Manaring Nagilian, Isabela. Bagong umaga, bagong pag-asa, unahin muna ang Panginoon sa morning web devotion. God bless. Maraming salamat sa napakagandang message mo, Pastor Roman. Tapos, and hello kay Ma'am Sylvia Estrada ng Olongapo City. Okay, still, medyo nakakarami ka na. Makarami ka ng puntos. Ayun, siguro mamayang hapon ay makapag-upload na ako ng mga songs natin. Medyo talagang busy talaga, hectic schedule talaga. Ayun, suot ko ulit Hasol pala yung una nakita nyo. Ngayon, ano na siya kulay itim. Yan, meron tayong kulay black and blue na t-shirt. Siguro naman ay tsaka puti. Sino yung may gusto ng puti? Okay, magbigay na lang kayo ng size ninyo kung sino yung mga pero siyempre monitoring ng yung mga talagang nandyan, kung nagbababad kayo sa devotion at laging present. Hindi sa akin kayo present kundi sa Panginoon, ay magkakaroon kayo ng napakagandang t-shirt. Alright.
And of course, say hello kay Master Sergeant Maricar de los Santos. Etong si Master ay kasama ko ito sa Philippine Army. At alam ko malapit lang dyan lang sa may banda dyan. Kalapit baryo. Okay. At laging nagigising. So nagkaroon ng katuturan yung ating paggising ng umaga. Kung ano yung bag nga bigat yung amin, Apo, maayong buntag sa lahat. At sa Pangasinan, Pangasinensi ng naimbang nga bigat, nakalimutan ko na. Ni ano ba yung Kuya Maning? Pangasinan ng magandang umaga. Wala pa yung mga ibang mga kaibigan natin, mga tiga Pangasinan. Alright. Okay, sige na yung mga bigat. Ito si Otrense Obias Angulo. Alam ko send hello kay classmate. Nandito na pala si Sir Jake Aga, Sir Rolando. Na pala yung Pangasinan magandang umaga. Sa sunod, pag-aaralan ko lahat yan. Nasa isip ko kasi ngayon puro Greek at saka Hebrew. Gawa ng aming pag-aaral. Pinag-aaralan namin. Tapos na kami at nakapag-exam. Awa ng Diyos, nakapasa naman kahit pa paano. Ang hirap ko yung pag-aaralan yung Hebrew at saka Greek. Kaya lagi nilang sinasabi ko na hindi kita maintindihan kasi Greek. Greek yung mga text. Parang mga uod, di mo malaman kung ano yun. May mga gutlig-gutlig na ganyan. So, doon namin na pag-aralan yung mga original words, alphabets na ginamit sa banal na kasulatan. Okay, sino pang di ko na banggit dito? And welcome back kay Ma'am Delia Bilguera Medrano. Ayan. At kay classmate LB, morning everyone, lalo na sa iyo Pastor, salamat sa mga kanta mensahe. Yan. Sinishare mo sa amin. Of course, purihin ng Panginoon, no? Para sa Panginoon yan. And Masantos ya Kabuasan. Magandang umaga. Yun. Salamat Sir Rolando. Masantos ya Kabuasan sa iyo. At kasama na rin si Mrs. or your better half, si Ma'am Janice. Alright. So, purihin ng Panginoon at nagising tayo ulit ng panibagong araw, panibagong umaga. Yun pong maglalagay ng size ng kanilang t-shirt dyan. The first 5. Sila po yung makakatanggap ng ating magandang print. Ayan, pakisulat na lamang po ninyo. Ayun, di man ako ang iyong tinanungan, Pastor. Amordi, masantos ya kabuasan, wenno maabig ya kabuasan. Ayun, ang galing talaga. Wow. Mukhang naunahan mo, linguistic ka, Ma'am Caroline. Ano naman yung Greek ng magandang umaga? Anyway, sige, maraming salamat. Masantos ya kabuasan kay Ma'am Alma, Sir Jake, Sir Aga, sino pa? Yung mga panggalatok nating panggalatok na mga kaibigan natin dyan. A message mo lang kay Ma'am Lerma, blessed Thursday sa iyo, Pastor, at sa lahat ng mga tagapakinig sa live radio at malamig na umaga sa ating lahat. Umaambon-ambon pa nga rin ngayon hanggang ngayon. Alright, keep on tuning, stay tuned, and you are listening live dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. Wag po kayong aalis. Alright. Medyo mali yung aking episode dyan sa 118 to 119. Medyo magkasalungat sila. But anyway, nandyan na. Nagawa na, kaya baguhin na lang sa susunod. Master your emotion. Yan po yung ating kasunod. Kahapon, alam niyo ba kung ano yung ating pinag-aralan kahapon? Yung ating pinag-aralan kahapon ay it's all about
ah, pending. Yan, yung para sa mga gastador na katulad natin. Yeah, totoo naman yun. Hindi naman, wala namang may kakailan na lahat tayo ay dumaan dyan sa pagiging gastador. Lalong-lalo na kapag marami kang income. Yun, ano ba yung mga sources? May nakakalungkot nga lang dahil hindi man lang uminit sa palad mo yung pera mo. Halimbawa, nag-ani ka ng palay ngayon, sa mga magsasaka, no? O kaya sumweldo ka, ganon. Yung nasa palad mo, ano lang yan parang dumaan lang, hindi pa umiinit. Dumaan sa palad mo na kasi nakalista na lahat yung babayaran mo. Ngayon, sa panahon ng internet, siyempre meron ka ng kasamang internet, di ba? So, babayaran mo internet. O 500 yata minimum yan kapag naka-wifi ka. Bayad ka sa utang mo sa mga abuno, sa mga pinagtrabahuan. Lahat kung sa kabuuan kung kinukuwenta mo. Ayun napakauna na ang bilis. Good morning, Pastor. Size ng t-shirt ko, Pastor, is medium. Pastor, white, Pastor. Yan, puti. Meron na nagsabi ng t-shirt size. Yung maunang top 10 dyan, sigurado. Libreng-libre yan. Merchandise ng Living Word Web Radio. Actually, conceptualize ko pa sa likod yung kung gusto niyo maging personalized. Siguro yung mga pagka sinabi mo ako taga Living Word Web Radio, pagka personalized, ibig sabihin talagang ginawa yon para sa'yo. So pwedeng ilagay yung pangalan dun sa likod, di ba? May tatak. Okay, pakita ko ulit. Ayan, di ba? Ayan. Oops. Actually, hindi lang yan. Meron pang sticker yan na ididikit sa motor. Halimbawa sa motor mo, pwede mong dikitan ng stickers. Ganon. So, ayan. Meron nang nagbigay ng size. Sabi ni Mr. Lerma, may sahod, walang nahahawakan. Meron naman pinahawak sa'yo. Ito, tanggapin mo itong salary mo. At ito yun ay pambayad ng mga utang mo. Parang ganon. Dahil naka-allocate na. Ang problema minsan hindi na naka-allocate. Hindi ba kayo naglilista na ito para sa bigas, para sa ulam, para sa pagkain, para sa internet, para sa electricity. Ayan, kung hindi ka nagbabayad ng bahay, God bless you. Paano kung nagbabayad ka pa? Di ba? Tapos, isinusulat nyo ba doon na sabi mo, ito, nakalaan ito sa mga mangungutang. Halimbawa, nangutang yung kapitbahay ko, meron na akong allocated dito na 500 pesos o 1,000. Kasi kapag may nangungutang parang may pinatago. Para silang may pinatago na pare, kunin ko nga yung pinatago ko. Parang gano'n no? Sabi kahapon ni Sir Joel yun daw mga kasamahan niya sa trabaho ay kung makautang wagas. Akala mo may mga pinatago na pera. Alright. Yun. Kay Ma'am Jing Blanquera, large. Siyempre sabihin niyo pati yung kulay. Anyway, may kulay po talaga yung natin. Ang kulay ng Living Word Web Radio ay doon lang pwedeng pagpilian. Kulay pula, kulay puti, kulay black, kulay blue. Yan, 4 na yan. Yung 4 na yan ay may mga simbolo. Yan, kung nakikita nyo dito sa parang RGB siya, parang ganun. Alright. Yan. Pwede nyo isulat dyan, siyempre, size at yung kulay. Anyway, dahil baka matakpan ito ng matakpan itong mga messages natin at every 1 month ito nabubura itong live natin, kaya nire-retrieve ko at sinisave ulit siya. Pwede nyo na akong i-message personally para mag-stay doon sa aking messenger yung pangalan ninyo, size and color. Yan. And of course, para sa isang sponsor natin, si
ano yan, Ma'am Carol at yung iba pa. O ayan, good for ano lang po yan muna. Huwag naman yung mga avid listeners na nakikita dito. Ayan. May suggestion nga si Pastor, sino ba itong si Pastor Mandy? Sana Pastor, sabi niya magkita-kita naman or magkaroon ng Bible fellowship. At ang sabi niya ay sa Manila gaganapin. Mantindi na wag. Doon tayo ano, mas maganda siguro yung pagkikita natin fasting. Masyadong magastos. But anyway, balang araw, di ba, kikita tayo. Dahil ginagawa natin ito para sa Panginoon. So, purihin ng Panginoon at palakpakan natin yung isa sa mga sponsors na yung unahin mo na yung mga avid hindi fan kapatiran na kung saan ay talagang sinusunod nila yung morning devotion para kay Lord at sama-sama tayo. Alright, so tuloy po tayo. Ito po yung ating master your emotion. Huwag hayaang damdamin ang maghari sa iyo. Okay, so napakaganda pong kahapon nag-iisip ako talaga kung ano yung pwedeng isunod doon sa ating topic at yan po yung binigay ni Lord na topic sa atin. You can feel your emotion without letting your emotions rule you. Alright, so master your emotion. Okay. Hindi ko pala naisulat dito yung So yan pa yung pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito. Sino ba yung pag sinabi mo kasing emotional, lahat tayo emotional tayo. Pero iba't ibang klase yung pagiging emotional natin. At kung paano natin kontrolin, di ba nakokontrol natin yung kasi lahat yan, trabaho, sabihin mong trabaho. Kahit sa trabaho ay meron tayong emotion. Napaka-importante yan dahil kapag ang mga kasama mo ay meron mga tinatawag na sip-sip. Pagka naging sip-sip yung mga kasamahan mo sa trabaho, iyari ka, di ba? Lahat ng ginagawa mo nagiging mali dahil sa ginagawa niya. And how to handle your emotion. You are listening to the Living Word Web Radio. Master your emotion. Episode 118 or 119. Huwag hayaang damdamin ang maghari sa iyo. Okay, sige, sulat na lamang ninyo. Reviewin ko na lang mamaya yung size and color. Meron tayong 4 na pagpipilian. Kulay blue, red, black, and white. Yan. So, galit ka ba? Nasasaktan? Natatakot? Nalulungkot? O minsan pakiramdam mo emosyon na nagdidikta ng iyong mga desisyon. Tandaan, hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. Ang emosyon ay bahagi ng buhay pero hindi ito dapat maging amo ng buhay mo. Okay? Yun lang. Paano na ba ito? Yun. Ikaw ba ay may control? Galit ka ba? Yan, malungkot ka or nakatakot? Nakikita nyo ba yun nasa screen? Anyway, marireview nyo yan kapag minabuti kong merong ganito, lalo kapag sinisipag ako, parang kumpleto yung ating pagbubulay-bulay at matandaan. Pwede nyong balik-balikan at nakikita nyo yung ating pinag-aralan. Alright? So, high-tech na tayo. Ang problema rito ay talagang paglalaanan ng oras. Paglalaanan ng panahon yan. Yan po ay parang PowerPoint presentation. Ang sabi diyan ay hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. Okay, so tingnan natin Hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. Ang emosyon ay bahagi ng buhay, pero hindi ito dapat maging amo. Ayun, parang naging boss. Parang siya na yung kumokontrol sa'yo.
Ang main text po natin ay mula sa Proverbs chapter 16 verse 32. At ang sabi ay, "He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city." Sabi ganon, slow to anger is better than the mighty. Mas mabuti raw yung hindi kaagad nagagalit. Pinag-aaralan niya yung nangyayari or inuunawa niya mabuti at hindi ito ay magiging kontrol ng ating mga sarili. Okay? Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano kontrolin ang galit bago ito makasira. Alam nyo, ang galit, lalong-lalo na yung mga balita natin dyan, may nagkabarilan ng dahil sa galit. O, di ba? May nasaksak ng dahil sa galit. So, harapin ang takot at lungkot ng may pananampalataya. Iwasang gumawa ng desisyon habang mataas ang emosyon. Palitan ang worry ng prayer. Hayaan ang banal na espiritu na mamuno sa ating mga puso. So, ayan, ito yung ating verse, Proverbs 16:32. Pakibasa. He that is slow to anger is better than mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Yan ang sabi dyan. Eto, emotions are not the enemy. Okay? Sinasabi dito, good servant. Makikita nyo dyan, good servant. Emotions help us to recognize joy, grief, compassionship, danger, heart, and love. Tapos dito, bad master. Kapag feelings ang ako naman ang hindi nakakabasa. Sige, basahin natin ng dali. Oops. Okay, pwedeng masira ang mga relasyon. Ayan, sabi niya. Tapos dito sa ruler. Let God's word guide the mind, and the Holy Spirit rule the heart. Yan ang ibig sabihin yan. So, hayaan ang banal na espiritu na mamuno sa ating puso. Purihin ang Panginoon. So, pause, pray, then respond. Ikaw, anong emosyon ang pinakamahirap mong kontrolin? Galit, takot, lungkot, or disappointment? So, yan ang malimit nating nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Mamaya, after ng ating pagbubulay-bulay, ma-experience mo lahat yan. Siyempre, masaya ka, no? Tapos biglang may nakita ka, may nabasa ka, may na-receive kang text, or so ito yung mangyayari or mararanasan mo. Meron kang galit, takot, lungkot, disappointment. Lalo kapag dumating yung delivery ng resibo ng kuryente. Diba? O kaya hindi resibo ng kuryente at mga kung ano-anong mga iniisip mo kung ano yung mga bagay na mangyayari. So, acknowledge, don't obey blindly. Okay? Scripture and practical truth. Hindi sukatan ang lahat kung gaano kalakas ang boses mo. Ayan. Okay. Master your emotion. Huwag hayaang damdamin na maghari sa'yo. At ang main text po natin ay Proverbs 16:32. Ang mga supporting verses na kung saan ko kinuha yung pinag-aaralan natin sa James 1:19-20, Galatians 5:22, and Ephesians 4:26, Philippians 4:6, Proverbs 4:23, 2 Corinthians 10:5, Psalms 42 verse 5, John 14:27. So hindi po nanggagaling sa akin, ipinapaliwanag ko lamang po yung banal na kasulatan.
Hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. May mga pagkakataong galit ka pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manakit. May pagkakataong malungkot ka pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. May pagkakataong natatakot ka pero hindi ibig sabihin na wala nang ginagawa ang Diyos. May pagkakataong pakiramdam mo ay ayaw ka ng lahat. Pero hindi ibig sabihin na yun na yung katotohanan. Totoo yun, yung parang feeling mo ayaw sa'yo ng mga tao, parang ganon. So, minsan yung isip natin naman ay nag-i-interpret. Parang tayo na yung nag-i-interpret doon sa sa mga nangyayari, no? Okay? Hindi nyo ako nakikita. I will try to put my face there. Ayan, may nag-message. Okay, saan ba yan? Oops. Sige, add natin Windows Counter. Okay, and sige, acknowledge, don't obey blindly. Bumati muna tayo saglit ha. Nandito si Sir Rivera Bilguera. Good morning, Pastor, and to all. Yan, kay Maestro Ernie. At si Ma'am Edna Sombrito Dizon. Welcome po. And Iris May Butak. Yan. Okay, sige, pasok po. Ito po yung ating pinagbubulay-bulayan. Okay, at nasa na tayo? Purihin ang Diyos dahil napakabuti niya. Add existing yan. Sige, ilagay ko muna yung aking dito at we have to enjoy our high-tech. Yan, okay. So, nandyan na ako. Acknowledge, don't obey blindly. So, sumunod sa scripture, sabi dito. Okay, your emotions are real but they are not always reliable. Kaya ang tanong natin ngayon ay, ikaw ba ang may control sa iyong emosyon? O emosyon mo na yung may control sa iyo? So kung ikaw ngayon ay nakikinig habang nagtatrabaho, nagmamaneho, nasa bahay, nasa ibang bansa, o baka tahimik na nakaupo habang nagkakape, habang maraming gumugulo sa iyong isip at damdamin, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sa purihin ng Panginoon. Lahat po tayo ay nakakaranas ng tinatawag nating emosyon. So after nito ay yun. Welcome also kay Telma. Si Telma ito yung anak ni tatay mo ba si Manong Tawe. Ayun, sabi ko na nga ba Telma Bulusan Okay, and Telma Bulusan Ricardo Pastor. Yun, welcome po sa ating programa. At medyo nalungkot ako dahil noong nakita ko si Tatay Tawe, si Manong Tawe ay pumanaw na pala 2025 ba yun or 2026. Sa kanya kami sumasakay noon, sa kanyang 6x6 at saka weapon, papunta sa Kawayan kapag agudong kanadan agudong mapanay kwaje ili siya yung may noong araw, isa sa mga may sasakyan noon. Yun. Okay, so welcome Chalma. Ang hindi ko makalimutan sa iyo, parang yun, sabi ko nga may sa face mabait na si Telma at maganda pa. Okay, siyempre taga Santo Tomas yan si Ma'am Telma. Sa lukuyan ngayon ay mga nasa Canada na sila. So purihin ng Panginoon at muli ituloy muna natin yung ating pagbubulay-bulay para hindi maudlot. Babalikan ko po kayo sa ating greetings. So keep on tuning. Stay tuned hanggang matapos, mga ilang minuto lang naman po ito. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Ama sa langit, mula sa mga anak mo Panginoon, kami po ay nananalangin. Salamat po sa panibagong araw at pagkakataong marinig ang iyong salita.
Panginoon, maraming pagkakataon na nadadala kami sa aming damdamin, nagagalit kami, natatakot, nasasaktan, nalulungkot, nag-aalala. At kung minsan ay nakagawa kami ng mga bagay na kalaunan ay aming pinagsisisihan. Turuan mo kaming hindi maging alipin ng aming emosyon. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong salita at magpasakop sa Banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng karunungan, pagpipigil sa sarili at pusong marunong magtiwala sa iyo. Maraming salamat, Ama. Sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Panahon na naman ng tagulan, sipon at saka ubo. Kaya ako feeling pa rin siya. Hindi pa may konti pang talagang sipon. Ito po ang ating may masama ba sa emosyon? Hindi masama ang magkaroon ng emosyon. Pero kung saan natin ginamit ito. Ang Diyos mismo ang lumikha sa atin na may kakayahang makaramdam. May saya, may lungkot, may takot, may galit, may pagmamahal, may disappointment, may excitement, maging ang ating Panginoong Hesus habang narito sa lupa. Habang narito siya sa lupa noon ay nagpakita ng tunay na emosyon. Si Jesus ay umiyak. Ang sabi sa John 11:35, Jesus wept. Itong Jesus wept, John 11:35, ang pinakamaigsing verse sa buong 66 book ng banal na kasulatan. Si Jesus ay nakaramdam ng matinding kalungkutan sa Garden of Gethsemane. Si Jesus ay nagpakita ng righteous anger laban sa kasalanan at maling gawain. Kaya hindi problema ang pagkakaroon ng emosyon. Ang problema ay kapag ang emosyon na ang nagiging Panginoon natin. Yan. So kapag no permanent decision and temporary emotion. Yan. So makikita natin yan scripture yun sa Ephesians 4:26 to 27. At nariyan din yung practical truth. Sabi nga doon sa practical truth, be ye angry and ain't not. Don't sabi dito, talagang matanda na nga talaga tayo. Mahina rin yung paningin natin, no? Don't post, reply, resign, or break ties. Ito yung sinasabi na nagiging impulsive tayo, lalo kapag may kagalit tayo. Ngayon uso yung Facebook, kapag kagalit ka sa isang tao. Pinupost mo dyan sa Facebook, ay yung galit mo, hindi mo naman sentrong binabanggit yung pangalan, pero ang tawag sa'yo ay, ang tawag doon ay nagpaparinig. Ay si ganito, naku, napakaraming utang sa akin yan. Hindi ako binabayaran. Ano ba yung mga pasaring dyan, no? Nung nakaraan dito, may kaibigan ako dito. Hoy, magbayad ka na. Ang kapal ng mukha mo. Wala naman sa binabanggit, do. Pero pag kayong nakabasa noon ay yung kaibigan nga niya na siya nga talaga yung pinagkautangan at hindi na bayaran, gano'n. At minsan nagpo-post pa ng mga litrato or caricatures. Yan, ipo-forward pa doon, di ba? Kapag galit ka at kung ano na lang ang masabi mo, kapag nasaktan ka at gumanti ka, kapag natakot ka at iniwan mo na ang pananampalataya, kapag malungkot ka at naniwala kang wala nang saysay ang buhay, kapag naiinggit ka at sinisiraan mo ang ibang tao, kapag disappointed ka at sinisisi mo ang Diyos. Ang emosyon ay magandang servant, ngunit mapanganib na master. Kapag kahit na kalimitan sa atin yung may mga masama ng loob or na-disappoint, hindi kasi nakakatulog, hindi nakakain, di ba? So mauwi na sa tawag dito, depression. Dako po tayo sa point 1. Ito po ay acknowledge your emotion. Anyway, mukhang nauna yung ating explanation dun sa aking tinuturo.
Di bale, nandiyan, sumusunod lamang yan para meron tayong guide kapag pinanood at binalikan nyo itong ating pinag-aaralan. So meron tayong merong notes dyan. Point 1, acknowledge your emotion but don't let them control you. Kilalanin ang iyong nararamdaman pero wag mo itong hayaang maghari. Ang sabi ng Proverbs 16 chapter 16 verse 32, he that is slow to anger is better than the mighty. Napakalakas na bersikulo. Ang taong kayang sumakop ng isang lungsod ay makapangyarihan. Pero ayon sa Biblia ay mas dakila pa. Mas dakila pa ang taong kayang pamahalaan ang kanyang sarili. Imaginin mo, inahalin tulad tayo kahit ikaw ay isang hari na kaya mong pamahalaan at sakupin ang buong lungsod. Pero ayon sa Biblia ay mas dakila ka pa kung ikaw ay kaya mong pamahalaan ang iyong sarili. So, madaling talunin ang ibang tao, mas mahirap talunin ang sariling pride. Isipin po natin yun. No? Mas mahirap daw talunin yung sarili mo or yung sarili mong pride. Madaling sumigaw kapag galit, mas mahirap manahimik kapag gusto mong gumante. Madaling mag-post kapag nasasaktan. Mas mahirap maghintay at manalangin muna. Hindi sukatan ang lakas kung gaano kakalakas manigaw or lakas ng boses mo. Minsan ang tunay na lakas ay kakayahang hindi magsalita habang galit. Ayon sa James chapter 1 verse 19 to 20 says, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Hindi sinasabing hindi ka kailanman magagalit. Ang sabi ay slow to wrath. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta nagagalit. Ibig sabihin, huwag mong hayaan ang galit ang maunang kumilos bago ang karunungan. Ayan. Replace worry with prayer. Anyway, replace worry with prayer. Minsan tayo ay nag-worry doon sa nangyayari. Di nyo namamalayan kapag ikaw ay galit, bigla kang gumawa ng isang bagay. Maaring sinira mo yung hinagis mo yung cellphone mo. Or binato mo yung cellphone mo o kaya binasag mo yung plato, yung pinggan. Mga lumilipad na plato, ang sabi nga nila doon kapag nag-aaway yung dalawang mag-asawa. No? So ito ay hinalintulad sa isang parang sasakyan. Ang makina ay nagbibigay ng power pero kailangan ng steering wheel. Yung manibela o kaya preno. Ang emosyon natin ay parang power ng makina. Pero kung walang preno at walang manibela, may mga ganun, no? Hindi natin kayang kontrolin. Kahit gaano kaganda ang sasakyan, maaari itong bumangga. Ang banal na espiritu ang dapat humawak sa manibela ng ating buhay. So, mapapansin ninyo kapag ikaw ay galit na kapag galit ka, hindi mo nakokontrol talaga yung sarili mo kung ano-ano na yung nagagawa mo. At pagdating ng huli ay pinagsisisihan mo. Napakaraming friendship ang nasisira dahil sa isang message. Hindi mo na kontrol yung sarili mo o nag-post ka kagad sa Facebook, nagkaroon ka kagad ng tawag dito, saan na tayo? O sige, nauna na yung ating illustration. Napakaraming relasyon ang nasisira dahil sa 5 minutong galit. Naranasan nyo na yan, mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid. Marami pong nasisira ang pagkakaibigan. Kaya nga minsan ang hirap magpautang.
Dahil kapag ka nagkautang, tapos hindi ka nabayaran, no? Sige, mag-reflect muna tayo dahil ang pagbubulay-bulay natin ay nagpapaalala sa kung sino tayo noon at kung sino ngayon. Point 2, don't make permanent decisions from temporary emotion. May kasabihan po nga dyan eh. Don't make any foolishness or foolish move, decision, impulsive decision while you are in the status of temporary emotion. 5 minutong galit, ang dami nang nasira. Ang dami nang nasira yung relasyon ninyong magkaibigan for how many years nang dahil lang sa temporary emotions, di ba? Huwag gumawa ng permanenteng desisyon dahil lamang sa pansamantalang damdamin. Ito po ibibigyan ko ng diin dahil ito ay malimit mangyari po sa atin. Na maraming at nagdudulot ito ng pagkasira ng mga pagkakaibigan, kahit magpinsan, kahit na mag-asawa, kahit na mag-boyfriend, no? Maraming naghihiwalay ng dahil sa temporary emotion. Pag sinabing maghiwalay na tayo, nagdesisyon, hiwalay ka agad. Pag sinabi sa magkapatid ay hindi mo binayaran yung utang mo, hinagis yung kaya na lumipad yung ganito at tinamaan, di ba tapos na. Ganon din yung mga nangyayari yan sa mga kalsada, di ba nagkakaroon ng road rage, bumunot ng baril nang dahil lang doon sa pag-overtake, binunutan ng baril. Tapos yung meron din palang baril, nagbarilan sila 5 minuto or maaring mas saglit na split seconds na counting init ng ulo. So don't make permanent decision from temporary emotion. Ano ba yan? Hindi ko na makita. Sige, yung illustration. Huwag gumawa ng permanent decision dahil lamang sa pansamantalang damdamin. Pansamantalang init ng damdamin. Napakaraming relasyon, magkakaibigan. Yes, Pastor, ako minura-mura pa ako pero yumuko na lang ako at nagbuntong hininga. Until now di ako pinapansin. Ang utang wala din ako binabayaran but okay lang. Si Lord na ang nagbigay sa akin. A message mula kay Sister Lerma. Napakaraming friendship ang nasisira dahil sa isang message. Napakaraming trabaho ang biglang iniiwan. Alala ko tuloy yun. Meron kaming bagong engineer, Pilipino, no? So, kandahirap siya. Kalahin mo yun. Di ko ma-imagine na kandahirap siya sa pag-a-apply ng trabaho. Mag-expire pa yung kanyang visit visa. Alam mo ano ang nangyari? Kasi sa site, sa amin, trading and contracting kami. Nandun sa site at nakagalit niya yung isang Lebanese din na engineer. Ang sabi noong Pilipino, bago lang ako dito pero mas nakakaintindi ako at mas matalino ako sa iyo, bobo. Dahil lang sa sinabi ng Lebanese, yeah, siyo hada, siyo intan mapimok. Mga ganun. Ang sinasabi mo, wala kang utak. Ganun. Siyempre, yung Pilipino may pride din, no? Pag ginawa niya ay nag-resign kagad. So, napakaraming trabaho na biglang iniiwan yung mga trabaho ng dahil sa init ng ulo, dahil lang sa ayaw yung isang tao. Hindi niya na inisip yung mga hirap niyang pag-apply ng trabaho, yung kanyang pagkapasa na makapasa sa mga exam kasi may mga IQ test, mga ganyan-ganyan. Alam naman niyang may boss, bakit hindi muna siya lumapit sa boss? Pero nang dahil sa ayaw niya dito sa taong ito ay bigla na siyang iniwan. Bigla niyang iniwan yung kanyang trabaho. And then next, and then natagpuan niya yung sarili niya na dapat hindi niya ginawa yon kasi lilipas din naman. At nagpanibago ulit na trabaho. At yun, nahirapan ulit siyang maghanap ng ibang trabaho.
Napakaraming trabaho ang biglang iniiwan dahil sa isang araw ng frustration. Napakaraming salita ang nasasabi na hindi na mababawi. Ano yung mga ganon na nakapagkagalit ka, ang dami mong sinasabi, kung ano-anong mga sinasabi mo. Sabihin magiging rason ina-unload lang daw niya yung kanyang sama na loob. Pero maraming nasisira. Kaya anong dapat natin gawin kapag mataas ang emosyon? Huwag munang magdesisyon. Huwag agad mag-post sa Facebook. Minsan nanginginig pa yung kamay. Talagang na sabihin, itong to, hindi ko talaga mga ganun tipo, no? Nanginginig pa doon. Lahat ng mga tinatay, puro mali-mali. So nag-decision nga agad siya kasi lalo pag kami nabasa kang ganon, nagpanting yung tenga mo, ganyan. Tapos sige, sagot ka rin dito sa magre-reply ka rin. Hindi mo na naisip na hindi mo dapat siyang patulan dahil mas mataas ka or mas naintindihan mo. And then malalaman mo afterwards, nagsisisi ka, marami nagkakademandahan sa ganyan. Kumahantong yan sa cyber libel, mga ganyan. Tapos ito namang mga audience, ito na ngayon yung mga audience, yung mamabasa. Uy, si kumare, nakita ko yung post niya doon sa Facebook, ganito, ganyan. Gaway-away nga sila, pati yung mga nagbabasa, nag-i-enjoy sila. Sige. Susulsulan pa Hindi, ganito gawin mo dyan. Sige, banatan mo pa. Kayang-kaya mo yan. Di ba? Ito na ngayon. So naging viral na yung sagot doon sa post niya. Magre-reply ulit yun. Abangan mo yun, no? Hanggang gabi. Pag matutulog ka na nga lang bubuksan mo pa kung ano nangyari doon sa reply mo o kung sumagot siya. At kapag mainit yung kanyang reply doon, mas mainit naman yung yung reply mo. Ayun, wala nang katapusan yun. Ito naman mga tao, kanya-kanyang kampi. Sige. Huwag munang magdesisyon kapag nasa temporary emotional state ka. Huwag agad mag-post, huwag agad mag-reply, huwag agad magipag-away, huwag agad gumawa ng ultimatum. Minsan nabasa mo lang kung na-misinterpret mo lang pala yung kanyang sabihin. Ang isang minutong galit ay maaring lumikha ng problemang aabutin ng maraming taon bago maayos. Kasi nga ayaw namang makipag-usap. Sabihin, ano bang gusto mong sabihin? Ano gusto mong gawin? Aabot niya ng taon. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, be ye angry and sin not, sabi niya. But let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Sabi niya, huwag mong hayaan daw na umaraw or masikatan ng araw. Dahil pag umabot pala ng bukas yung sama ng loob mo, either ikaw o yung kabila yung maapektuhan. At sabi niya, huwag kayong magagalit at para hindi kayo magkasala. May distinction. Ang emotion ay hindi automatic na kasalanan. Pero kung hindi mo ito hahawakan ng tama, maaari kang dalhin nito sa kasamaan. Okay? Yung galit ay nagiging paninirang puri. Yung dahil sa galit mo, sige, lahat na ng mga kaibigan ay kwento mo na, ay alam mo, dati kung kasama yan. Ang sama ng ugali niyan. Pero dati kayong magkasama, tapos yan, paninirang puri, sisiraan mo. Yung selos, nagiging hatred. Kung ano-ano na, lahat na ng interpretasyon na nakikita mo, sinasabi mo na doon. Disappointment. Yung disappointment, naging bitterness, na-disappoint ka sa isang teacher o supervisor o kasama mo, na-disappoint ka,
no? Nagkaroon ka ngayon ng ng pagkimkim sa iyong dibdib, no? At yung takot naman, ito ay nagiging unbelief dahil natakot ka. Ayun, wala ka ng tiwala pati sa sarili mo, no? Lahat ng nakikita mo, takot ka na. Naku, wag kang lalabas yan kasi maraming holdupper, maraming pagnanakaw, yung mga ganun tipo dahil sa takot. At kapag ikaw ay nasaktan, ang equivalent naman nito ay kailangan makaganti ako. Kailangan, ang sabi nga nila doon ay sino ba yung kapag kagalit, ang lintik lang ang walang ganti. Ayan, dahil nasaktan siya. Yung pagkasakit niya, nabalitaan lang naman niya. Mas matindi yung harap-harapan na narinig mo. So, ikaw ay maghihiganti. Kaya huwag hayaang tumagal at lumalim ang maling emosyon hanggang magkaroon ng ugat ng kapaitan. So, magiging mas mapait. Minsan yung mga sweetness na relasyon, bandang huli, naging sweet and sour. Tapos, ang ending pinapaitan. Dahil sa pride minsan, no? Kainin yan ipritin nyo na yung pride. At yung mga pinapaitan na sweet and sour, kainin na. Dako po tayo sa point 3. Check your thoughts before you trust your feeling. Ayan. Check your thought. No permanent decision and temporary emotions. So, dahil sa temporary emotion natin, check natin yung ating pag-iisip before you trust your feeling. Dahil yung feeling natin, yun ang nagiging hadlang. Bago mo paniwalaan ang nararamdaman mo, suruin mo muna ang isip mo. Ito ay napakahalaga. Kadalasan ang emosyon natin ay produkto ng ating iniisip. Kapag iniisip mong wala nang nagmamahal sa akin, yan, malulungkot ka na. Kapag iniisip mong lahat sila ay laban sa akin, lalo kapag may biyanan ka, mga ganon, tapos makikita mo yung mga relatives ay may nasasabi sa iyo. So iniisip mo lahat sila ay laban sa iyo. Magagalit ka kapag inisip mong siguradong may masamang mangyayari. Iniisip mo na may mangyayari na masama. Matatakot ka, pero ang tanong, totoo ba yun? Halimbawa, nako, nabalitaan mo, tapos sinabi ng kaibigan mo. So ikaw ngayon ay mag-create ng something na iniisip mo negative. So ito ngayon, iniisip mo ngayon hanggang sa pagtulog mo. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 9 speaks about bringing into captivity every thought to the obedience of God. Hindi lahat ng iniisip natin or your thought ay dapat tanggapin. May mga thought or may mga laman ng isip na kailangang intindihin natin. May mga thought na kailangang suriin. May mga thought na kailangang itapon. O i-delete mo na yan. Minsan kasi, di ba yung mga computer mayroong delete. So hindi lang delete, kundi kailangang i-reformat mo or format. Naka-format yung computer ng iyong isip. Dahil minsan yung isip natin kung ano-ano ang laging iniisip na. Hindi lahat ng pumapasok sa isip mo ay katotohanan. At hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat paniwalaan. Kaya kapag sinabi ng feelings mo, wala ng pag-asa, tanungin mo, ano ang sabi ng Diyos? Kapag sinabi ng feelings mo, nag-iisa ako, ano ang sabi ng Diyos? Kapag sinabi ng feelings mo, hindi ko kaya, anong sabi ng Diyos? Kapag sinabi ng feelings mo, wala nang magandang mangyayari. So, lahat
lahat ng nararamdaman mo, i-connect mo doon sa tanong na ano kaya ang sabi ng Diyos? Ano kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan? Laging ganon. Kapag nag-isip ka ng isang masamang o iniisip mo pa lang, halimbawa may girlfriend ka, no, na nakikipag-chat sa iba, isipin mo, itanong mo muna kung ano ang sabi ng Diyos. So lahat yan dahil akala mo iniisip mo na makakatulong, pero hindi. Makaka-apekto sa iyo dahil isip ka ng isip. Let the Word of God correct what your emotions are telling you. Point 4, replace worry with prayer. Yan. Philippians chapter 4, chapter 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. At pagkatapos, and the peace of God shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Kapag overwhelmed ka, mag-pray. Kapag natatakot ka, mag-pray. Kapag hindi mo alam ang gagawin, mag-pray. Kapag gusto mong umiyak, umiyak ka habang nananalangin. Hindi sinasabi ng Biblia na magkunwari kang okay. Dalhin mo sa Diyos ang hindi mo kayang dalhin mag-isa. May mga problema na hindi nawawala pagkatapos mong manalangin. Dahil kahit nalangin ka, maiibsan ka, magkakaroon ka ng peace of mind, gagaan ang loob mo. Pero hindi ibig sabihin na mawawala yung problema. Ang mangyayari lang dyan ay next problem. Sasalubungin mo ulit yung problem. Pero may isang bagay na maaring magbago. Ikaw yun. Minsan hindi agad binabago ng Diyos ang sitwasyon. Binibigyan ka muna niya ng kapayapaan habang nasa sitwasyon. Prayer may not immediately change what is around you, but it changes what is happening within you. Hindi ka agad nababago yung mga nakapaligid sa iyo, pero mayroong pagbabago sa iyong within you, sa iyong kalooban. Nako po tayo sa point 5, let the Holy Spirit produce self-control. Ayon sa Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Basahin niyo po yan sa inyong banal na kasulatan. Sa Tagalog ay, ang bunga ng Espiritu ay kagalakan, kapayapaan, ibig, love, joy, peace, long-suffering, or gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ang temperance po ay self-control. Hindi lamang ito personality. Hindi lang ito technique. Ito ay bunga ng spirit-filled life. Kung kayo po ay napupuspos ng banal na espiritu, ito po yung nagiging bunga. Kapag tayo ay nagpapasakop sa banal na espiritu, unti-unti niya tayong binabago ang reaction natin. Dati konting problema, sumasabog agad. Pero ngayon, natututo ka ng manalangin. Dati kapag nasaktan, gumaganti ka kaagad. Pero ngayon ay marunong ka na magpatawad. Dati kapag natakot ka, nagpapanik ka kaagad. Ngayon, natututo ka ng magsabi, Lord, I trust you. Ako ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Spiritual maturity is not measured only by how much Bible you know, but by how Christ-like you become when your emotions are being tested. No. So yun pong spiritual maturity ay hindi po nasusukat sa ating mga kaalaman, kundi ito po yung personal na ikaw ay Christ-like you become when your emotions are being tested. Kaya kapag dati ay magalitin ka, dati ay nagre-react ka kaagad, unti-unti ka na palang nagiging Christ-like. Kung yun ang dati mong ugali, madaling maging mabait kapag mabait sa iyo ang lahat. Pero paano kung inonsulto ka? Paano kapag insultuhin ka ng isang tao?
Madaling magkaroon ng peace kapag walang problema. Pero paano kapag may crisis? Madaling sabihin I trust God kapag kumpleto ang pera. Pero paano kung may bills na hindi mo alam kung saan mo kukunin yung ibabayad mo? Doon makikita ang spiritual maturity. Point 6. Guard your heart. Don't harden it. Ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. May difference ang guarded heart at hardened heart. Guarded meaning ito ay inaalagaan ng Diyos or binabantayan ng Diyos. At ang hardened heart ay tumigas na puso. Matigas na mas matigas ba sa bato? Mas matigas pa sa simento o mas matigas pa sa bakal? Kapag nasaktan tayo, minsan ang defense natin ay hindi na ako nagtitiwala. Wala na akong pinapaniwala ang tao. Hindi na ako magmamahal. Wala na akong tiwala. Wala na akong pakialam. Yan. Pero hindi healing ang pagiging manhid. God doesn't want you to hurt less. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mawalan ng puso. He wants you to be wise. Pwede kang magpatawad at magkaroon pa rin ng boundaries. Pwede kang magmahal pero huwag payagang abusuhin ka. Pwede kang maging compassionate nang hindi nagpapadala sa manipulation. Ang kinukontrol ka, para kang may hawak ka sa leg. O kaya parang yung kalabaw na merong talding yun. Hihilain ka kung saan ka pupunta. Huwag mong hayaan ang taong nanakit sa iyo ang maging dahilan para mawala ang magandang puso mo or magandang puso na ibinigay sa iyo ng Diyos. Point 7. Speak to your soul with God's truth. Psalms chapter 42 verse 5 says, Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God. Sabi ganit. Pansinin ninyo, kinakausap ng salmista ang kanyang sariling kaluluwa. Parang sinasabi niya, kaluluwa, bakit ka nalulungkot? Bakit ka nababagabag? Pwede mo palang kausapin yung sarili mo. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako napabagabag? That he command himself. Hope thou in God. May pagkakataong kailangan mong tigilan ang pakikinig lamang sa iyong feelings at simulang pangaralan ang sarili mo sa katotohanan. Sabihin mo, oo, mahirap ito, pero kasama ko ang Diyos. Oo, nasasaktan ako, pero tutulungan akong maghilom ng Panginoon. Oo, hindi ko alam ang bukas, pero alam na ito ng Diyos. Oo, may problema ako ngayon, pero hindi dito nagtatapos ang kwento ko. Sometimes you have to stop. You have to stop letting your emotion preach to you and start preaching God promises to your emotions. Ito po ang practical. The pray method. Ano po yung pray method na to? Imaginin mo yung P. Ano ang meaning ng P? Pause. Ano ang meaning ng R? Recognize. Ano ang meaning ng A? Ask. Ano ang meaning ng Y? Yield. That is equal to pray. Huwag agad magsalita o gumawa ng desisyon. Pause. And recognize ano ba talaga ang nararamdaman ko. Galit, takot, selos, lungkot, disappointment. Ano bang nararamdaman mo? Alin dyan? Galit? Takot? O nagsiselos ka lang? Lungkot? O nadidiskurahe ko lang or nadidisappoint? Then ask. Tanungin, Lord, ano ang katotohanan ayon sa iyong salita?
isuko ang reaksyon sa banal na espiritu. Lord, hindi feelings ko ang masusunod, ikaw ang masusunod. So ito po yung there are 3 things to remember. Number 1, feel it, or pakiramdaman mo, huwag magkunwari. Kilalanin mo ang emosyon mo. Number 2, filter it. Suriin ito sa salita ng Diyos. Kaya tingnan mo muna yung nararamdaman mo, tapos suriin mo ang banal na salita ng Diyos. Pangatlo, surrender it. Ibigay ito sa Diyos bago ka gumawa ng desisyon. Feel it, filter it, and surrender it. Ito po yung mga takeaways natin, mga kaibigan, mga ginigili kong mga kapatid. Tandaan natin, hindi kasalanan ang magkaroon ng emosyon, pero responsibilidad nating pamahalaan ang ating mga sagot or ating mga response. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay katotohanan. Hindi tayo dapat gumawa ng permanenteng desisyon habang nasa temporary emotional state. Ulitin ko po, hindi tayo dapat gumawa ng permanenteng desisyon habang nasa temporary emotional state. Sino pong nakaranas niyan? Lahat po tayo nakaranas. Wala pong exemption. Kailangan nating bantayan ang isip dahil ang iniisip natin ay nakakaapekto sa nararamdaman natin. Palitan ang worry ng prayer. So yung worry mo, yung pag-aalala mo, palitan mo ng panalangin. At higit sa lahat, hayaan natin ang banal na espiritu, hindi ang ating emosyon, ang mamuno sa ating buhay. Ito po ang isang ilustrasyon. Alam niyo yung thermometer? Ang thermometer ay umaayon lamang sa temperatura ng paligid. Kapag 26 degrees Celsius, 36 degrees Celsius. Ang thermometer ay umaayon lamang sa temperature ng paligid. Kapag mainit, tumataas. Kapag malamig, bumababa. Pero ang thermostat ay iba. Hindi lamang ito naapektuhan ng temperature. It sets the temperature. Yung thermostat, maraming tao ang parang thermometer. Kapag galit ang tao sa paligid, galit din. Kapag negative ang paligid, negative din. Kapag may problema, panik agad. Pero bilang anak ng Diyos, huwag lang tayong maging thermometer. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maaari tayong maging taong nagdadala ng kapayapaan or peace sa gitna ng gulo. Biyaya or grace sa gitna ng galit. Pananampalataya or faith sa gitna ng takot. Hope or pag-asa sa gitna ng disappointment. Tayo yun, mga taong nagdadala sa kanila ng kapayapaan, biyaya, pananampalataya at pag-asa. Ito po ang ating final conclusion, mga minamahal kong kaibigan. Mga kapatid, hindi mo laging makokontrol ang nangyayari sa paligid mo. Hindi mo makokontrol lahat ng sasabihin ng ibang tao. Hindi mo makokontrol lahat ng problema. Hindi mo makokontrol ang lahat ng pagkawala. Rejection, misunderstanding, at disappointment. Pero sa tulong ng Diyos, maaari mong piliin kung paano ka tutugon. Hindi ka kailangang maging alipin ng galit. Hindi ka kailangang alipinin ng takot. Hindi ka kailangang alipinin o kontrolin ng lungkot. Hindi ka kailangang sirain ng disappointment. Dahil may Diyos na higit na dakila kaysa sa anumang bagyong nararamdaman ng iyong puso. Jesus said in John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give unto you." Kaya kapag magulo ang damdamin mo, lumapit ka kay Kristo. Kapag mabigat ang puso mo, lumapit kay Kristo. Kapag hindi mo na kayang pamahalaan ang iyong sarili, hayaan mo siya ang magmahal sa iyo.
or hayaan mo siya na mamamahala. Okay, let God govern your heart. Ito po ang ating altar call or final reflection bago po tayo manalangin. Tanungin mo ang sarili mo. Anong emosyon ang pinakamadalas kumontrol sa akin? Galit ba? Takot? Selos? Anxiety? Bitterness? Disappointment? Heart? Or nasaktan? Sabihin mo ngayon, Panginoon, ayaw kong maging alipin ng aking damdamin. Sinusuko ko ito sa iyo. At higit sa lahat, kung hindi mo patunay na pinagkakatiwala kay Jesus ang iyong buhay, lumapit ka sa Kanya. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nagsisimula sa behavior modification. It begins with a transformed heart through Jesus Christ. Hindi po reformation or modification, kundi ito po ay transformed heart through Jesus Christ. Ang sabi sa Jeremiah, papalitan ko ang iyong mga pusong bato ng pusong laman. At higit sa lahat na hindi natin kayang kontrolin, mga minamahal na kaibigan, out of 100%, yung 90% hindi po natin kayang kontrolin yan. 10% lang ang kaya nating kontrolin. Kaya ibigay natin sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Alam mong may mga pagkakataong napakahirap kontrolin ang aming nararamdaman. May nakikinig ngayon na puno ng galit. May pusong nasaktan. May taong takot sa kanyang kinabukasan. May nawawalan ng pag-asa. May nagdadala ng bitterness, disappointment, anxiety at frustration. Panginoon, hipuin mo ang bawat puso. Bigyan mo kami ng wisdom upang malaman kung kailan magsasalita at kailan mananahimik. Bigyan mo kami ng grace, biyaya upang magpatawad. Bigyan mo po kami ng courage upang harapin ang aming mga takot. Bigyan mo kami ng peace na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ang Banal na Espiritu, punuin mo kami upang ang bunga ng aming buhay ay magiging pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kaamuan, pananampalataya at pagpipigil sa sarili. Turuan mo kaming huwag maging alipin ng aming nararamdaman, kundi maging lingkod ng iyong kalooban. Maraming salamat, Ama. Dalangin ko, Lord, sa mga kaibigan ko na sa kabilang screen. Hipuin niyo ang kanilang mga puso. Hayaan niyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay na maging masagana. Maintindihan ang tunay na pagiging isang Kristiyano. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bago ka gumawa ng desisyon ngayong araw, itanong mo muna, ako ba ang nagsasalita ngayon o galit ko? Ako ba ang nagdidesisyon o takot ko? Ito ba ay wisdom o emotion lamang? At bago ka mag-react, pray. Pause, pray, then respond. Because you can feel your emotions without letting your emotions rule you. At tandaan, hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. Hindi lahat ng iniisip mo ay dapat mong paniwalaan. At hindi lahat ng laban ay dapat mong patulan. Let God's words guide your mind. Let the Holy Spirit rule your heart. And let Jesus Christ be the master of your emotion. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor DJ Amorti, at ito ang Living Word, the voice of inspiration across the airwaves. Hanggang sa muli, keep the faith, guard your heart, and let Christ rule your emotion. God bless you all.
Tapos na po ang ating pagbubulay-bulay, mga minamahal kong kapatid, at purihin ang dakilang pangalan ng Diyos at sa buhay ng bawat isa. At iiwanan ko kayo ng isang awitin. Ito pong awitin na ito yung pinaka-team song ng Master, Your Emotion. Purihin ang Panginoon. Okay, kung meron akong mga nakalimutan, maraming salamat muli, mga minamahal kong Pero sa kaibigan. puso, may bagyong hindi marinig. May galit na gustong sumigaw, may lungkot na gustong bumitaw. May takot na nagtatanong kung kaya pa bang lumaban. Pero hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sundan. Dahil ang puso ay may damdamin, pero si Kristo pa rin ang dapat maghari. May luha sa matang pilit kong itinatago. May sakit sa pusong ako lamang ang nakaalam nito. May galit na kumakatok, gustong ako'y magbago. Ngunit tinig mo, Panginoon, ang nais kong pakinggan ng buo. Kapag takot ang bumubulong, wala ka ng pag-asa. Pangako mo ang sasagot, anak, ako'y iyong kasama. Kapag puso ko'y naliligaw sa sakit at pangamba, salita mo ang ilaw na muling magtuturo ng tama. May sandaling gusto kong magsalita dahil ako'y nasaktan. May salitang gustong lumabas na maaari kong pagsisihan. Kaya bago ako tumugon, iyo muna akong turuan na manahimik, manalangin at puso ko'y iyong hawakan. Hindi ko kayang pigilan ang lahat ng pangyayari. Hindi ko kayang baguhin ang bawat taong nasa tabi. Ngunit kaya kong isuko sa iyo ang aking sarili. At hayaang Espiritu mo ang sa puso ko'y maghari. Hindi damdamin ang maghahari, hindi galit ang pipili para sa sarili. Hindi takot ang hahawak sa aking buhay. Si Kristo ang gabay sa bawat hakbang at tagumpay. Kung puso ko man ay sugatan at pagod, sa iyong presensya, Panginoon, ako'y lalapit at luluhod. Nararamdaman ko man ang sakit na tunay, ngunit hindi damdamin. Ikaw ang maghahari sa aking buhay. Kapag galit, turuan mo akong magpatawad. Kapag takot, hawakan mo akong matatag. Kapag lungkot, ipaalala mong may bukas. Kapag mahina, ikaw ang aking lakas. Ang isip ko'y bihagi ng iyong katotohanan. Ang puso ko'y bantayan ng iyong kapayapaan. Banal na Espiritu, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat emosyon, ikaw ang aking tahanan. Hindi damdamin ang maghahari, hindi galit ang pipili para sa sarili. Hindi takot ang hahawak sa
gabay sa bawat hakbang at tagumpay. Kung puso ko man ay sugatan at pagod, sa iyong presensya, Panginoon, ako'y lalapit at luluhod. Nararamdaman ko man ang sakit na tunay, ngunit hindi damdamin. Ikaw ang maghahari sa aking buhay. Hindi takot, hindi galit, hindi sakit ang maghahari. Hindi sakit ang maghahari. Sa isip ko, sa puso ko, si Kristo lamang ang hari. Ikaw ang maghahari sa aking buhay. May mga damdaming hindi natin kayang pigilang dumating, pero maaari nating piliin kung sino ang ating susundin. Kapag galit, kapag takot, pray. Kapag sugatan, lumapit sa Diyos. Dahil hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. At hindi lahat ng bagyo sa puso ay kailangang maging direksyon ng buhay mo. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang gumabay sa isip. Ang banal na Espiritu ang mamuno sa puso. Ang banal Kristo ang maging master ng iyong emotions. Hindi damdamin, si Kristo ang maghahari. Purihin ng Panginoon at yan po ang soundtrack ng ating pagbubulay-bulay ngayon. To be uploaded later on sa YouTube. Ang banal na Espiritu, ang Panginoong Hesukristo, nawa ang siyang maghari sa ating puso. Praise the Lord. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na panahon. Yung mga hindi ko nabate, si Pastor Mandy ng Itage. At purihin ang iyong dakilang pangalan. Amen. Purihin ang ating Diyos sa panibagong gabay na hatid sa atin sa magitan ng kanyang lingkod na si Pastor DJ Amorti. Message coming from Sir Aga. Maraming salamat, Sir Jake. And sino pang bang mga hindi ko nabate? Kay Ma'am Alma, Manny Gandingan, si Telma. Maraming salamat, Telma. Pasyal ka ulit. At kita-kits tayo online. Purihin ang Diyos. At saglit akong mamahalam at saglit tayong maghiwa-hiwalay sa umagang ito. Taglayin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. God bless.